Mga paps na motorista, kalma lang kapag nasa kalsada. Isinusulong na kasi ng Land Transportation Office ang lifetime revocation sa lisensya ng mga masasangkot sa road rage. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Sa viral video na ito, may kita ang ilang estudyante na naglalakad sa isang kalsada sa Tarlac nang biglang lumapit ang isang tricycle driver at sinuntok ang isa sa kanila bago matuli ng tumakas. Sa isa namang insidente, makikita ang isang lalaki na inupakan ng isang bus driver dahil sa alitan sa trapiko. Dala ng mga ganitong pangyayari, isinusulong ng Land Transportation Office o LTO ang lifetime license revocation. Ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya panghabang buhay. Basta kayo'y ma-involve sa road rage. Dagdag pa ng LTO, hindi lang lisensya ang mawawala, maaari ring harapin ng mga sangkot na motorista ang iba pang kaso, lalo na kung umabot na sa pisikalan ng gulo. Magdalawang isip kayo bago kayo bumaba ng sasakyan at mag-create ng gulo, lalong-lalo na manakit kayo ng ibang tao. Sang-ayon naman dito ang ilang mga motorista na aming nakausap. Di na madadagan ng mga pasaway. Kasi pasaway lang ako eh. Pasaway pa sila sa amin. Para naman sa iba, ang kalmadong pag-iisip at konting pag-unawa pa rin na pinaepektibong paraan para maiwasan ang road rage. Pagka, kunwari, galit na yung nakagitgitan mo, iika na lang ng pasyensya. Para hindi na umaba. Paalala pa ng LTO sa mga motorista, iwasan ng padalos-dalos desisyon sa daan. Sa daan, mas mahalaga pa rin ang makauwi ng ligtas kaysa makipagmatigasan. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang isinusulong na lifetime revocation sa lisensya ng LTO. Kasama si mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, kailan na nga target ng LTO sa pagpapatupad ng lifetime revocation ng lisensya sa masasangkot sa road rage? Sa ngayon, Papsi, wala pang timeline na binibigay sa ating LTO. Pero kasi ito kasi, Papsi, is recommendation. No? So kasi usually may due process yung mga ganitong types of incidents. No, Papsi? Una, suspension ng license, 90 days usually. No, tapos may kakaroon ng hearing yan. Saka bibigyan ng hatol, no, kung ano yung mangyayari doon sa individual na yun na nasangkot sa gano'n. No? Pero according nga dito sa ating bagong LTO chief, no, na yun yung recommend nila. No? Yun yung ipupush nila every time na magkakaroon nga ng mga road rage incidents. Dahil nga, ngayon nga parang Papsi, no, kaliwat kanan na ulit yung nag-viral video ng mga ito, Papsi. Ivan, oras na maipatupad ito, sino-sino yung pwedeng patawan ng lifetime revocation of license? Halimbawa, yung simpleng altercation lamang, nagkasigawan. Ito ba considered na pwedeng ma-revoke ang iyong lisensya? Pero ito kasi, Papsi, syempre dadaan to ulit muna doon sa due process. No, kung kasi may mga incident kasi talagang grabe na. No, kunyari nagkakaroon ng suntukan, umaabot na sa physical na altercation. No, so usually yung mga ganung mga Pops J, yun yung titingnan talaga ng LTO kung paano nila pag-aaralan, kung paano nagsimula yung away kasi kwento ng ilang mga nakausap nating mga motorista, nagsisimula doon talaga sa gitgitan. No? May kinalaman ba itong revocation na ito, itong proposal ng LTO, dahil dun sa recently na nag-viral na insidente? Isa pa yan, Pops J, no? Kasi currently dalawa yung nag-viral, no? Yung isa yung nanutok ng baril, no? Ito yung nangyari sa Binyan, Laguna, no, Pops J? Pero according sa LTO, nagpakita na yung counsel nung individual. Pero yung mismo doon sa kanilang meeting, wala pa siya. So, tinantay pa natin kung ano yung magiging update doon, Pops J. Ayun, so sobrang stress magmaneho sa mga kalsada sa ating bansa. Hindi ba maiwasang uminit ang ulo ng mga paps natin? Ano ba ang payo sa kanila ng LTO para makaiwas sa road rage? Unang-una, Pops J, no, kailangan kalmahan, pag-isipan muna yung gagawin, no? Dahil yung 5 segundo na init ng ulo, baka daw isang panghabang buhay na pagsisihan, no, Pops J? Nakita man natin maraming mga ganyang incidents, no? And base doon sa mga kwento ng ilang mga Pops natin na nakausap natin na motorista ng Pops J, ang ginagawa na lang doon nila is nagpapaka kumbaba, no? Kahit daw medyo mainit yung kasi mahirap na daw, baka yung iba may mga dalang baril at umabot na sa ganung punto, Pops. Pabigat kasi ng pabigat yung traffic, nakakadagdag sa stress. Okay, Ivan, gaano naman daw kahigpit ang gagawing investigasyon bago hatulan ng lifetime revocation ng lisensya? Hindi biro yan. Seryoso yan. Tama ka dyan, Pops. Mabigat to, no? Lalo na doon sa mga
Lisensya yung ginagamit nila for their everyday na For trabaho. livelihood, di ba? Tama ka dyan, Pops Jay, no? Pero sabi naman ng LTO, dadaan muna talaga to sa mga due process. Gaya nung suspension muna, 90 days, usually yung suspension na yan, magkakaroon ng hearing, no? At doon na ibabase kung ano yung magiging pataw doon sa individual na napasama dito. And of course, syempre, Pops Jay, silipin din nila kasi usually pag may mga physical na altercation na nangyayari, may kasamang civil suit or criminal suit yan. Correct. No? Oo. So, yan pa yung titingnan nila, Pops Jay, sa mga oras na Pops. Ivan, paano naman kung ikaw yung nasa receiving end ng road rage? Halimbawa, ikaw yung minaltrato o sinisigawan, posible rin bang ma-revoke ang iyong lisensya? Sa ngayon, Pops Jay, syempre, yun nga, due process, yung pagdadaanan, kung paano magiging, kung paano, kung sino nagsimula, paano umabot doon sa... O sabay sila? Ayun nga, Pops Jay, no? Kasi marami kasi nangyayari talaga na ganyan. Parehas mainit. Oo, parehas no? mainit. So, yun, pag-aaralan. Nagkahabulan pa. Oo. Meron ganyan, Pops Jay. Actually, isa nating nakausap kanina, nagkaroon ng ganyang incident. No? Naghabulan daw sila mga ilang kilometro pa yung layo. No? So, yan, pag-aaralan yan, Pops Jay, dadaan sa due process para masiguro. Dahil itong lifetime revocation talaga, Pops Jay, mabigat. Mabigat to, lalo na sa mga nagmamaneho talaga at for their livelihood, Pops Jay. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.